Mga kababayan, hindi natin 'to napag-usapan pero napaka-importante nito, eh. Na ito palang mga kasundaluhan natin, sino-sino ba sila? Of course, the Armed Forces of the Philippines and the PNP. Nandiyan sa Armed Forces po or sa military ng Pilipinas ang Air Force, ang Army, and ang Navy. Kasama rin po yata yung may isa pa, eh, basta gano'n. No, yung Air Force sa kalangitan, Army sa kapatagan, or sa katihan, and Navy sa katubigan. Okay? Plus, the kapulisan. Mga kababayan, itong local absentee voting, itong mga bumoto, no, na hindi makakaboto sa araw ng halalan, just like the OFWs, or mga nauunang bumoto, ay hindi singiwi ang ibinoto. So, kitang-kita mga kababayan na ayaw na ng mga matitikas singiwi. Okay, sino ba yung mga nasa local absentee voting aside from the OFWs? Well, yeah. Siyempre po, itong men in uniform, bakit? Naka-duty sila eh. 'Di ba? During elections, naka-duty. Members of the media, nagbabalita. 'Di ba? So, boboto sila ng nauuna. Sino pa ba? Meron yan eh. So, ipapakita ko sa inyo itong resulta nga po ng local absentee voting. At nandito yung mga kapulisan at kasundaluhan. Ay singiwi, hindi na hindi hindi pinili ng ating men in uniform, even ng media. So, kahit nagkakamal ng salapi ang media, mga kababayan, no, namamantikaan ng muso and whatnot, ang ibinoto pa rin ng karamihan siguro sa kanila ay ang mga Duterte-aligned politicians. Kumusta naman Nini ang pakiramdam? Ito ba yung dahilan kung bakit nagrepasok ka ng mga ng mga cabinet members? Sabi ko sa inyo pinag-resign niya, mga kababayan, ang kanyang cabinet members kasi hindi niya kayang sipain. Kumbaga mag-courtesy resignation kayo, mag-submit na lang kayo ng inyong resignation paper at bahala na akong tingnan kung tatanggapin ko ang inyong resignation or hindi ko tatanggapin dahil gusto ko kayo and ililipat ko yung ibang gusto ko pa rin. Walang nangyari sa nagpakitang gilas ang pokening. Takas ang boses ko, baka maimbiyar ng kapitbahay. Nagpakitang gilas lang ng budulero talaga. Okay, simulat sa pool mambubudol. Kaya ang buong angkan ng mga yan, mambubudol. Umimik baga si Mangga sa ginawa ng kapatid. Tigil-tigilan mo na yan kapatid. Yung mga pagpa-resign mo kunwari. Kung may gusto kang sipain, sipain mo. Katulad ni PRRD, sipa kung sipa, literal and figurative. Naninipa talaga daw po ang ating Pangulo, ha, literal. Kasi sinisipa niya ng paa pag bad trip siya sa kanyang cabinet member. Or sisipaan niya tanggal sa pwesto. Ang daming napahiya. No? Yung iba hindi na in-announce sa media pero ang daming pinagsisipa ni Tatay Digong. Itong singiwi, dahil nga lampa, oy, may sekreto yan, chichika ko sa inyo sa mga susunod na araw. Bakit siya lampa? Bakit siya weak? Hindi ko sure kung kung may correlation yung isang bagay sa pagiging weakling niya. Chichika ko sa inyo sa Princess Maui 2. Hoy, kung di pa kayo nakasubscribe sa Princess Maui 2, mag-subscribe kayo. Madami tayong imamarites, yung iba embarrassing. Highly embarrassing, mga kahiya-hiya, nakakarumi, literal and figurative, mga ate at kuya. So, eto nga po, yung post no ng ano ba to, balita ngayon. Yeah. So, bago natin pakinggan ito or basahin ko na lang siguro mga kababayan. Ito, 8 hours ago, sundalo't pulis. Again ha, yung nasa kalangitan, Air Force, kapag ka nagkagyera, ganun eh, Air Force ang nasa kalangitan. I was part of the Air Force, mga kababayan, parang reservist, ganun-ganun, kasi kami may ganun, may ROTC kami noon. And wala na yatang ROTC. Wala nang ROTC ngayon, di ba? But when we were when we had our ROTC training, ay nasa Air Force ako. Ayan.
So, kalangitan kung may giyera, and then army sa kakatihan, 'di ba, sa lupa, sa kabundukan, and then navy sa karagatan. So, yan yung nagko-compose ng ating Philippine Military or yung tinatawag nating AFP. Ngayon, yung mga PSG na yan, yung mga security guards nila ng Navy, AFP rin po yan. Okay? Kasama sa men in uniform ang mga kapulisan, bombero, coast guards, at kung sino-sino pa, napakarami nila. Pero nung bumoto sila, since nga naka-duty, kaya local absentee voting, ang lumabas sa resulta ay puro mga manok ni PRRD at hindi ang manok ni Ngiwi. Sa madaling sabing Ngiwi, isinusuka ka ng men in uniform. Yung mga matitikas na pinamumunuan mo, palibhasa, nagtitikas-tikasan ka lang, sukang-suka sa'yo. Pinandidirihan ka, kinayayamutan ka, pinagkakaisahan ka na. Kaya mga kababayan, alam nyo ha, kung hindi lang talaga masasabotahe ang ating peaceful rally, naniniwala ako na itong mga kapulisan, poprotekta to sa taong bayan. Sasama yan sa atin. Nag-aantayan lang tayo eh. Okay? Kaya tanungin nyo ang inyong mga sarili, yung mga naninira sa akin, tanungin nyo, bakit ayaw nyo sa EDSA? Yun agad ang itanong nyo. Araw-araw ko nang binanggit ang EDSA, nasa EDSA ang pag-asa, all roads lead to EDSA, may nasipa na tayong mga inutil noon at magnanakaw dahil sa EDSA, naniniwala hanggang ngayon mga kababayan. Naniniwala ako kung wala na tayong kapag-asa, EDSA na lang ang huli nating solusyon. Ngayon tanungin niyo yung mga nambabatikos at naninira sa akin, bakit ayaw nila ng EDSA? Isa yan sa sign, kaya alam naming peke. Yung mga sabi nyo, gusto nyo makipagbati na lang ako sa kanila. Hindi. Hindi ako makikipag-isa sa mga peke, mga kababayan. Kahit lahat sila magkaisa laban sa akin, wala akong pakialam. Kahit mabudol ng mga double agents, ang lahat, wala akong pake. Dahil alam ko kung anong pinaninindigan ko. Hindi katulad ng mga manlilin lang na yan ng mga makamangga na pilit nilang sinasabotahe at pinipigilan na huwag bumaba ang mga tao sa EDSA. Kasi kahit si Mangga, pipigilin niya ang EDSA dahil trauma ng pamilya nila yan. Kaya yung mga makamangga na mga double agents, peke yan. Okay? Pero itong mga matitikas, ha, lumabas ang resulta ng kanilang boto, isinusuka nila si Ngiwi at naniniwala ako kung bababa ang taong bayan kahit saan, puwera liwasan, Mindiola man yan, EDSA, Davao City, Cebu City, kung saan man kayo magtipon-tipon, sasamahan kayo ng mga matitikas. Kitang-kita sa resulta ng kanilang boto. Okay? Ang naging resulta ng local absentee voting na naganap noong nakaraang 2025 election ay isang malaking sampal sa Ngiwi administration na kung saan ni isa sa kandidato ng alkansya ng administrasyon ay walang nakapasok sa top 12 senatorial lists. Ziniro ng matitikas na bumoto noong May 12 ang alkansya ni Ngiwi. Kaya kung ito ang pagbabasihan natin, naniniwala ako, isinot na naman natin sa inidoro. Kung walang dayaan na ishoot natin sa inidoro ang lahat ng Senate candidates ni Ngiwi. Yang lumabas na resulta, alam nating na maniobra na yan. Ano yan? Pagtitiisan na lang natin? Wala ba tayong dapat gawin? Pero syempre tayo bilang taong bayan, ang kaya lang nating gawin, mag-ingay sa social media at magtipon-tipon siguro kung hindi tayo haharangin ng mga pulis. Nga lang at kahit na kakampi natin ang mga yan, trabaho naman kasi nila at inuutusan lang sila ng powers that be na idispatcha tayo. Pero alam nyo ang sinasabi ng mga matitikas, mga kababayan, ito ang ibinubulong nila sa amin nung nang EDSA kami. At ito rin yung sinabi nila sa Mendiola, nung inilipat ng mga ahas ang mga nasa Mendiola papuntang Liwasan, nung nakaraan lang, nung birthday ni PRRD, March 28, masaktan na ang mga masasaktan. Ano ang sabi ng mga kapulisan doon? Bakit ang konti nyo? Yan din ang sinabi sa amin sa EDSA. Bakit ang konti nyo? Kasi hindi sapat yung 10,000 or 5,000 to 10,000 na crowd.
Yung mga taga Mindanao gustong may mga nakapunta. Kaya lang syempre mahal pamasahe, di ba? May mga dumayo na taga Mindanao at taga Bisaya na kaya nila yung pamasahe. Pero yan ang problema ng mga gustong sumali noon sa EDSA nung bumaba kami ng November. Pamasahe. Ang daing gustong sumali na mga taga Mindanao nga lang at nasa malayo. May mga hinarang din mga kababayan. May mga grupo na hinarang yung jeep nila, yung bus nila, yung van nila. Hinarang para huwag makarating ng EDSA. Pero kung hindi yun napigilan, 'di ba? Kung hindi lang sana kapuluan ang Pilipinas, kung meron lang sana, 'di ba, na kung interconnected lang sana ang bawat isla sa Pilipinas na kayang bumiyahe by land ang mga taga malalayo sa murang halaga. At kung hindi lang hirap ang buhay, galing na rin kay VP Sara, lalaki at mamamaga ang tao sa EDSA. Lolobo ang tao sa EDSA. At sabi nga ng mga kapulisan, ba't ang konti nyo? Kung marami kayo, hindi naman na namin kayo kayang itaboy. Baka makikiisa kami sa inyo. Katulad nung mga nangyari noon nung nagkaroon ng 2 beses na EDSA or 3 beses. 'Di ba? Men in uniform bumubulong ng ganyan sa amin. Pero bakit itong mga maka-Aimee na mga vloggers na kunwari ang maka-Duterte, kontrang-kontra sa EDSA? Ultimo men in uniform, hindi kontra sa EDSA, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot. Kaya kung bakit hindi dumami ang tao sa EDSA nung pinakulong at kinidnap si PRRD, sinasabotahe tayo ng mismong mga kasama natin na tinatawag naming double agents or hudas. 'Di ba? Sino-sino baga itong mga kababayan itong nasa local absentee voting? Siyempre, yung Armed Forces of the Philippines or AFP, 29,000 ang boto nila. PNP or Kapulisan, 23,000. Government employees, siyempre nasa opisina ng gobyerno, may pasok sila, boboto sila ng advanced. 4,000 mahigit na government employees. Ha? At 1,000 members of the media, reporters, researchers, writers, whoever they are, na on duty during the elections, bumoto against sa mga kandidato ni Ngiwi. Sino ang mga pumasok at sino ang ipinanalo ng men in uniform, ng media at ng mga government officials na hawak nga ni Ngiwi kung tutuusin sa leeg? Si Bongo, si Bato, si Marcoleta, si Jimmy Bondo, si Raul Lambino, si Attorney Vic Rodriguez, si JV Hinlo, si Philip Salvador. Pasok yung 8 out of 10. Sino yung wala? Hindi kasama si Pastor Quiboloy? No, si Pastor Quiboloy pasok sa 10. Pang-10 pa rin. Si Gringo Onasan, pang-11. Si Colonel Bosita, 12. Si Ariel Querubin, yung inendorso ni Pangulong Duterte, number 9. At number 10 nga si Pastor Quiboloy. Wala sa listahan si Mangga. Pag-uusapan natin mamaya yung budulera. So yan ang boto ng men in uniform, plus the media, plus the government workers. Wala ni isa sa mga kandidato ni Ngiwi ang pumasok. Mga sikat yun, Bong Revilla, Lito Lapid, Pacquiao, Erwin Tulfo, mga sikat na pangalan, mga inugat na, Tito Soto, Binay, 'di ba? Nandun si Mangga, nandun si Camille. Anong nangyari mga kababayan? Again, ano ang sabi ni Attorney Glenn Chong? Bago pa nagbotohan, may listahan na ng siguradong winners. So ang tanong ko sa inyo, ito kayang ibinoto ng men in uniform, ito talaga ang totoong lalabas kung hindi dinaya ang halalan? Pa-comment po sa comment sections at mag-like and subscribe din po kayo.